Hello po, sorry. So this is the part 2. Naputol kasi yung part 1 nito doon sa chapter 18. Sabi po dito ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakakapagsalita sa iba't ibang mga wika higit kaysa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang makapagsalita ng 5 katagang maunawaan at makapagtuturo sa iba kaysa libo-libong salitang wala namang nakakaunawa. So yan po ang kanyang pinapaunawa na maganda. Maganda yung may gift ka ng speaking in tongues, pero mas sabi ni Pablo, mas gugustuhin ko pa na kahit lilimang kataga lamang ang aking masabi kung na ito'y magkakapagbigay ng kaunawaan sa iba, makapagturo sa iba. So napakalinaw po sa atin, ang speaking in tongues is pakikipag-usap mo yun sa Diyos at sarili mo lamang, personal, ang pinapalakas. Pero ang mensaheng mula sa Diyos, ang pinapalakas nito ang kongregasyon. Kaya sinasabi dito ni Pablo na mas higit na higit na hangarin na magkaroon tayo ng kumbaga ng kaloob ng mensahe, na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ano po? So ayan, upang ang lahat ay makaunawa. Mga kapatid, huwag kayong maging isip bata, maging tulad kayo ng mga batang walang muwang sa kasamaan, ngunit maging tulad kayo sa matatanda sa inyong pag-unawa. Ganito ang nakasulat sa kautusan. Sinabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayang ito sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan. 22, kung gayon, ang kaloob na makakapagsalita sa ibang mga wika ay isang himala para sa hindi sumasampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos ay himala para sa sumasampalataya at hindi sa mga di sumasampalataya. So malinaw po kung ang speaking in tongues daw, himala ito sa mga taong hindi nananampalataya kasi nakakapag-speak in tongues sila sa Diyos, samantalang ang himala sa mga believer sa atin, yung makapag-share tayo ng word of God kasi it's a power na makapag-encourage ka ng tao na kumbaga makapag-encourage ng tao, makapagsisi sa kanilang mga kasalanan at maunawaan kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya ito ang sinasabi ni Pablo na masigit ninyong hangarin na makapagsalita kayo ng mensahe mula sa Diyos. Sabi po at kaya't kung sa pagtitipon ng iglesia, verse 23, ay nagsasalita ng iba't ibang wika, ang lahat ay may dumating na mga taong walang gayong kaloob, hindi sumasampalataya, hindi kaya nila sasabing nababaliw kayo? Kasi it's speaking in tongues is a gift. Hindi lahat nakakapagsalita ng ng speaking tongues, kaya nga kaloob. Sabi diyan, kaya kung may mga sabi diyan, kaya't kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng ibang wika, ibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong walang gayong kaloob. Sabi yan, o hindi sumasampalataya, hindi kaya nila sasabing nababaliw kayo. Ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ang isang taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, malalaman na yang siya makasalanan. Hatulan siya ng lahat ng kanyang naririnig kasi kinukonvict ang tao ng word of God, di ba? Nakukonvict ang taong makasalanan na minsan direct to the point. Ang preaching, hindi naman magulat ka. Yung pinipreach ay akma mismo sa buhay mo. Kung di ba, nung baguhan tayo sa Panginoon, nagugulat tayo, ang preaching ng preacher, akma sa buhay natin. Kasi yun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at yun ang gusto mangyari ni Pablo. Masigit nating higit na pagsumikapan o higit na ma-desire na tayo makapagsalita, makapag-share ng mensahe mula sa Diyos, na makapagpapalakas ng pananampalataya or makakapagpalakas ng loob. Ayan. Verse 25. Ayan na nga.
At dumating doon ang isang taong walang gayong kaloob, hindi malalaman niyang siya ay makasalanan, hahatulan siya ng lahat ng kanyang narinig, at mabubunyag ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos, at sasabihin niyang tunay ngang kasama niya ang Diyos. Iyan po ang kahalagaan ng naiintindihan ng tao ang mensahe. Ano? Kaya yun ang gusto ni Pablo na mas mahalaga, ang concern niya, mas pahalaga yung maunawa ng sa iglesia ang inyong sinasabi. Kaya mas higit ninyong pahalaga na makapag-share kayo ng mensahe mula sa Diyos. Kaayusan, ito na po, kaayusan sa iglesia. Itong nagiging controversial, kaayusan sa iglesia. Pakinggan po natin. Ganito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kaloob ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikakapagpatibay ng iglesia. Lagi pong point dito, ikapagkakatibay ng iglesia, kaayusan, nasa God is a God of order. Yun ang tinutukoy dito. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3 salit-salitan sila at kailangan may magpaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Ayan. Kung walang makakapagpaliwanag, quiet ka lang mag-speaking in tongues, na walang nakaririnig. Kung wala din namang magpapaliwanag yung sinasabi, hindi yung nag-speaking tongues na ang lakas-lakas, ang iba gumagamit pa ng microphone, nag-speaking in tongues. Napakalino po dito. Iyan ay personal mo yan, hindi yan makakapagpatibay sa loob ng iglesia. Hindi makakapagpatibay ng mga naandyan ang iyong speaking in tongues kasi ang pinapalakas ng nag-speaking in tongues, yung sarili niyang espiritu, nakikipag-usap siya sa Diyos at hindi sa tao. Pero ang mensahe ng Diyos, kapag ito ang nirelease natin, nagtuturo ng katulad nito, napapalakas po ang pananampalataya o napapagpatibay ang loob ng mga mananampalataya dahil ang salita ng Diyos ay talagang makapangyarihan. Verse 20 na, hayaang magsalita ng 2 o 3 at tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos at timbangin naman ng iba ang sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. Kasi ang ano dito, kaayusan. Sapagkat kayong lahat ay maaring isa-isang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Napakalinaw. Sapagkat kayong lahat ay maaring isa-isang magsalitang mensahe mula sa Diyos upang matuto at mapalakas ang loob ng lahat. Diba? Lahat. Ang point dito, pwede ang lahat na magsalita ng mensahe mula sa Diyos upang mapalakas ang loob ng lahat. Ang kaloob ng pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay dapat napipigil ng mga tumatanggap ng kaloob na iyon sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan. So, subject po ay ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan at hindi kaguluhan, at sino man daw tumanggap noon ay nakukontrol niya, yun dapat napipigil ng mga tumatanggap na ang kaloob na iyon. Hindi yung nag-hysterical ka na dyan, nagparagulong-gulong ka na dyan sa lupa, na nag-speak in tongues. Hindi po ganun dahil malinaw po dito. Ang tinuturo dito, kaayusan sa iglesia. Kasi kung may dumating na unbeliever, sasabihin, ano man nangyayari sa inyo? Kayo ba yung parang mga nababaliw na, di ba? Kaya nasa kaayusan po ang lahat. Matatakot kami sa may napuntan akong church, nag-hysterical na, naggurulong-gulong na, nag-uurulang to na. Malinaw po dito, God is a God of order and the Holy Spirit is a gentle. Gentle ang Holy Spirit. Sabi dito, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos, ang mga babae, ito na po ang very controversial. Pakinggan natin kasi katulad ngayon, ako po ay
nag-share ng Word of God at ako ang babae. At ito lagi ang nagiging controversial pagdating sa mga babaeng nag-share ng Word of God. Pakinggan po natin, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos, at ang mga babae kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sa pag hindi pinapahintulot sa kanila ang sa ganong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila ipasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kayang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Ayan. So ito pong kung titingnan natin ng malalim, kaya nga marami pong misinterpret ito na, babae ka, hindi ka pwede magsalita kasi tingnan mo, basahin mo yan, sinasabi diyan. Pero kung titingnan po natin ito, ang tinutukoy po dito ay kaayusan sa loob ng iglesia, dahil sa mag-asawa ang babae dapat nagpapasakop sa asawang lalaki, kaya kung mayroon siyang hindi nauunawaan doon sa loob, kailangan siyang magtanong sa bahay para hindi maging maingay na may nagtuturo ay nagtanong si babae sa asawa. Ang tinutukoy po dito kaayusan, pero pagdating sa mensahe ng Diyos, malinaw dito sapagkat kayong lahat ay maaaring magsalita ng mensahe mula sa Diyos upang matuto at mapalakas ang loob ng lahat. Alalahanin po natin ang mga kaloob ng Espiritu ng Diyos na tinuro sa atin tungkol sa chapter 12, chapter 13 at itong ang 14, ang lahat malinaw po sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging katawan ni Kristo, bahagi ng katawan. Malinaw po 'yun. So kahit akong babae, nakipag-isa ako kay Kristo, ako'y bahagi ng katawan ni Kristo, at malinaw nung nakipag-isa ako kay Kristo, babae ako, tumanggap ako ng Espiritu Santo, at ang Espiritu na Santo may kanya-kanyang kaloob. Hindi po sinabi diyan na lalaki lamang ang tatanggap ng kaloob mula sa Holy Spirit. Malinaw po, sino man babae o lalaki, bata o matanda, malaya alipin, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay tatanggap ng banal na Espiritu ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos may kanya-kanyang kaloob, may nagtuturo, may mga awit, may nagpapahayag ng mensahe, may nagpopropesiya, di ba? So malinaw. Ibang usapan po ang tinutukoy dito, na ang babae ang gusto dito sa loob ng iglesia kaayusan. Ikaw na babae, kung maalala po natin diyan, ang ama, ang Panginoong Hesus ay sa ama, at ang lalaki ay kumbaga nasa sakop ni Kristo, di ba? Pinaunawa doon sa chapter 12. At ang asawang lalaki ay kailangan ay pasakop kay Kristo, at ang asawang babae naman pasakop sa asawang lalaki. So yun po ang tinutukoy doon, na magkaroon ng kaayusan bilang babaeng asawa, pasakop ka sa asawa mong lalaki. Pero pagdating sa mensahe ng Diyos, babae o lalaki, katulad ng sabi diyan, sapagkat kayong lahat ay maaring isa-isang magsalita ng mensahe ng Diyos para sa ipagkakalakas ng pananampalataya, ikapagpapalakas ng loob ng iglesia. Okay? So, kaya nga, kasi kung hindi naunawa ng babae, katulad ng sabi dyan, sapagkat kung hindi naunawa ng babae, maghintay siya makauwi ng bahay, doon siya magtanong, hindi yung kasama mo sa church, hindi mo naunawaan, tanong ka ng tanong doon sa asawa mo, yun pong sinasabi doon, nagkakaroon ng ingay, ibig sabihin, wala sa kaayusan, kaya maghintay kang umuwi ka ng bahay, at doon ka magtanong sa iyong asawa kung hindi mo naiintindihan ang mensaheng mula sa Diyos. Pero malinaw po malinaw, babae at lalaki ay tumanggap ng Espiritu, at ang bawat isa ay may kanya-kanyang kaloob. Lahat tayo nakipag-isa kay Christ, walang eliminated. Lalaki lang ang nakipag-isa kay Kristo. Kaya lalaki lang ang tumanggap ng Espiritu ng Diyos at kaloob ng Spirit. Hindi po. Lahat ay tumanggap ng Espiritu ng Diyos, at ang bawat isa ay may kanya-kanyang kaloob. At
ang pinapaunawa lamang dito sa mga babae, kung nandyan ang asawa mo, huwag kang mag-ingay. Kung may hindi ka nalalaman, sa bahay ka magtanong kasi nakakahiya na mas nangangalanda ka na ang babae sa mga pagtitipon kaysa sa asawang lalaki. Tandaan natin, ang babae ay kailangang pasakop sa asawang lalaki. Ano? At iyan po, verse 36, inaakala ba ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos o kayo lamang ang tumanggap nito? Kung inaakala ninyo man na siya ay propeta o mayroong spiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Kaya mga kapatid, kung hangarin ninyo na kapag makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsalita sa iba't ibang mga wika. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. So malinaw, hindi naman ni Pablo binabawalan ang mga mananampalataya na huwag magsalita ng ibang wika, pero mas higit na pagkahangarin na magsalita ng mensahe ng Diyos upang ang lahat ay makinabang at maunawaan at baka yung mga baguhan makonvict pa na sila na magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil naiintindihan nila ang mensahe ng Diyos kumpara doon sa nag-speaking tongues ka, wala namang nakakaunawa, minsan sarili mo hindi mo rin naunawaan kasi it's a supernatural na panalangin, ibig thanksgiving yon ng individual at pinapaabot sa Diyos. Amen? So, ayan po. Sana maging malinaw. Naputol po ang aking video ngayon dahil may tumawag kaya na-cut off. So, anyway, so ito po ang part 2 ng chapter 14 ng 1 Corinthians First Corinthians chapter 14. God bless everybody. Bye-bye.